Guys, maraming nagsasabing hindi na raw magiging exciting ang upcoming Commissioner's Cup dahil walang Justin Brownlee. At wala na nga raw ang Ginebra import ay mukhang questionable rin ang kampanya ni Randy Hollis Jefferson ngayong Season 48 opening. At may mga narinig tayong usap-usapan, mukhang nakakarma raw si Jojo Lastimosa dahil sa mga salita nitong may tunog na mayabang. Tulad ng sinabi nitong hindi siya natatakot sa 11-0 record ng Magnolia Hotshots sa PBA on Tour. 2 araw bago ang laban nila sa Magnolia ay sapin-sapin ang problema ng talk and text. Nagrebelde si Mikey Williams, may heart condition si RR Pugoy, injured pa rin si Poy Eram, at eto ang pinakamatindi. May gastroenteritis si Randy Hollis Jefferson. Karma nga ba ang mga ito sa yumabang ng coach ng TNT? Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Guys, mayroon nga tayong kasabihan, when it rains, it pours. Kung minsay nagsusunod-sunod ang dating na mga problema, ito ang nangyayari ngayon sa koponan ng Talk and Text. Matapos na mag-champion sa Governor's Cup, lingid sa kaalaman nating lahat, right after pala ng kanilang championship run, ay nag-iwan na agad ng problema si Mike Williams bago ito lumipad patungong US. Nagpaabiso na agad pala ito na gusto nitong i-renegotiate ang kontrata sa koponan ng TNT. Kasi nga naman nag-champion sila at nanalo pa itong Finals MVP. Ang husay ng timing. Pero tinulugan ito ng TNT team management. Hindi nila inaksyonan o talagang wala yata silang balak aksyonan. Kaya hanggang ngayon ay nasa US pa rin si Mikey Williams, 7 buwan nang hindi nagpapakita sa kanyang team. Na-sideline din si RR Pugoy na natuklasang may heart condition, samantalang si Poy Eram ay nagpapagaling pa rin mula sa surgery dahil din nga sa injury. At parang hindi pa sapat ang mga problemang ito, dumagdag pa ang pinakamasakit na problema sa lahat na si Randy Hollis Jefferson ay nadali ng gastroenteritis. Resulta nito, talo na naman sila sa Chiba Jets sa Ligang East Asia Super League. May malikot na imahinasyon at medyo may malupit na komento ang mga netizens sa problemang kinakaharap ngayon ng Talk and Text. Ina-attribute nila ang mga problemang ito ng TNT dahil daw karma ang mga ito sa kayabangan ni Coach Jolas. Hindi raw tama na maliitin ito ang 11-0 record ng team ni Coach Chito Victolero sa PBA on Tour. Para sa iba, dapat daw ay sinasarili na lamang ang mga ganoong saloobin. Dahil nga po sa hindi makapaglalaro si Randy Hollis Jefferson sa opening day ng Season 48, hindi natin alam kung magiging available na siya sa mga susunod na laro ng TNT. Ngayon ay naghahanap ng temporary replacement import si Coach Jolas. Nasa kanila na sana si Quincy Miller, ngunit ang kontrata nito sa kanila ay para lang sa Ligang East Asia Super League, hindi sa PBA. Gusto nila itong kuhanin bilang kapalit ni Jefferson, ngunit ayaw itong i-release ng Converge Fiber Xers. Nasa Converge pa rin kasi ang rights kay Miller dito sa PBA. Kaya natatarantang nga raw ngayon ang kupunan ni Jolas para makahanap ng replacement import. Ang tanong naman natin ngayon sa Converge, hindi naman nila gagamitin ay bakit ayaw nilang makapaglaro sa ibang team? Madadagdagan ba ng liwanag ang kanilang ilaw kung walang gas ang ilaw ng kanilang kapitbahay? Maliwanag po na kasamaan niya ng ugali. Bakit ayaw nilang magkaroon ng hanap buhay si Miller? Bakit ayaw nilang magkaroon ng solusyon ang problema ng team na kasama nila sa liga? Pero siguro may validong reason ang Converge kung bakit ayaw nilang i-release ang dati nilang import. Ewan natin. Anyway, may mga nagsasabi nga po, mababawasan na raw ang excitement ng PBA dahil wala na nga raw si Justin Brownlee ay wala pa rin si Randy Hollis Jefferson. Ako na po ang nagsasabi hindi po totoo yan. Magiging exciting pa rin ang mga laro sa PBA dahil maraming mahuhusay na import ngayong conference. Unang-una na, mahusay na import si Tony Bishop na papalit muna kay Justin Brownlee. Plus, may mga exciting players na nadagdag sa kupunan ni Coach Tim Cone. Tiyak aabangan ng mga fans sa mga bagong player combination gaya ni Maverick Ahanmisi at ang mga bagong pitas sa rookie draft. Inaasahan na magiging maganda rin ang kampanya ng SMB dahil healthy na naman si Junmar Fajardo at katunayan, napakaganda ng nilaro nito, napakaganda ng performance ni Fajardo
sa nagdaang Asian Games. At nadagdag pa sa kanila si Jeron Teng. Plus, may bagong role si Chris Ross bilang playing assistant coach. At ang Magnolia Hotshots na hinug na raw para pumitas ng championship. Sabi nga ni Hotshots Team Governor Rene Pardo, I want nothing less than a championship for Magnolia. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Bernie Ongkay, Michael Vicente, ingat ka dyan sa Israel, kabayan. Joel Atienza, Ka-blessing. Lucia Borata, Cedric Waniwan, Water Lady, Lina Cargulio, Remy Cuabo at si Noel Potente. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.